lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Minaliit ni Kalayaan, Palawan Mayor Beltzazar Alindogan ang travel ban ng Chinese Embassy sa kanya at 15 pang ibang opisyal ng kanilang bayan. Iginiit ni Mayor Alindogan na walang epekto sa kanila ang ginawa ng China dahil wala silang balak pumunta doon at mas gusto nilang ikutin ang Pilipinas kaysa ibang bansa. Taliwas ito sa reaksyon ng Department of Foreign Affairs na umalma sa travel ban na inilarawan itong nakakasira sa bilateral diplomatic ties ng dalawang bansa. Inamin ng DFA na nadismaya sila sa hakbang ng China at bagaman ang desisyon nito ay isang sovereign prerogative, ang katulad na aksyon ay hindi Nanay Jenny ay hindi nakakatulong sa pagpapaunlad ng masiglang bilateral relations, lalo na sa muling pagpapasigla ng people-to-people interaction na kapwa ipinangako ng Pilipinas at Beijing. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk to the Magandang morning. go across the track. Magandang umaga, bayan! As it should Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. in the board Muli pong sumasa inyo ang 2x2 wise sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! bridge past the mills, past the stack. Kumusta na po kayo? Mga kapitbahay, Together o yung mga jeepney drivers natin, lalo na yung mga drivers ng yung mga modern jeep ba tawag doon? Pero parang minibus na parang minibus. Uy, daan-daan lang sa pagmamaneho ha. Lalo pat meron kayong mga pasahero na nangakatayo. is on. Punong-puno. You've been a good Pwede kayang ganito? Pwede bang yung LTFRB Secretary Giovanni Lopez, QA. pwede po kaya na kung papaanong kailangang maghigpit sa tinatawag na overloading sa mga sasakyang pandagat, Thing ganun din ang gawin sa mga sasakyang panlupa para naman mabawasan yung mga sasakyan, public utility vehicles, lalo na bus at saka jeep, na katakot-takot ang nakatayo na halos nagkakapalitan na ng muka. Ano pa yung tren Talaga namang nakatayo sa tren. Di ba? don't know no money. Pero yung sa bus, maawa ka dun sa ating mga kababayan na lalo pa nga at madaling araw pa lang umaalis na sa kanilang tahanan. Baka naman pwede masigpitan ng LTFRB yung pagpapadeploy
total nang hingi-hingi sila ng prangkise. I-deploy nila yung kanilang mga bihikulo, yung mga units nila sa oras na kailangan ng mga pasahero. Alam naman natin yung mga oras na yun, especially yung rush hour, ano? Para lang yung ating mga kababayang hating gabi na umuwi, kagabi dahil sa traffic, gigising na naman ng madaling araw sa kinabukasan para lang umabot sa oras ng kanilang opisina o trabaho o kaya eskwela, nang makapagpahinga man lang kahit sa sasakyan, ano? Yung naka-recline ka lang ng konting ganon, konting-konti lang, kahit na kahit 25 degrees lang, wag ng 45 degrees. Gumanon lang ka na konti. Para ka na nakahiga nun. Malaking bagay po yun sa ating mga kababayan, ano? Makapag-power nap ka habang ikaw ay nata-traffic. Para pagdating sa opisina, masigla, ano? Hindi yung patang-pata dahil nga nakatayo habang nagbibiyahe. Tama po yan, Secretary Bani Lopez, yung pong Banoy, Secretary Banoy, yung ginawa nyo dun sa Basilan. Minsan kapag lumilipas na, nawawala na sa balita, wala na, nalilimutan na. Ayun, hanggang sa ultimo yung benepisyo para sa mga pamilya ng mga pumanaw ay nagkakalimutan na. Jerry Baha at Anthony Tafernas. Dos por dos sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that Narinig nyo ba yung sinabi ng Chinese Embassy Ambassador? Ito po yung headline ng Philippine Star. Ang sabi daw po ng Chinese envoy, ayan, Chinese envoy tells Philippine government, let's talk. Ayan. Ito po yung bahagi ng pahayag nitong si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ayan. Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ayan. Ito po yung kanyang sinabi, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Pakinggan po ninyo. Woman show shall I tan yi tan. Yun po yung kanyang sinabi. Mga kaibigan. Ang sabi po niya, let's sit down and talk. Tayo ay umupo at mag-usap. Ulitin ko po yung sinabi niya, ha. Woman show shall I tan yi tan. Ayan. Yung sinabi niya. Let's sit down and talk. Yun lang po ba ang sinabi niya? Pakinggan pa po nyo yung kanyang idinugtong. Siyang banfa, yan yua, pangka. Ang sabi po niya, and think of ways to resolve our differences. Tingnan mo nga naman, napipilitan tuloy tayong magsalita ng ibang wika dito. At mag-isip ng paraan para lutasin ang ating sigalot. Mainam naman pala tong si Jokwan. Jokwan. Iba pala yung Jokwan. Yung Jokwan, gumagawa na siopaw yun. Iba naman yun. Yung mga nagtitinda na siopaw yun. Si Ambassador Jing Quan, ayos naman pala. Sa totoo lang, pwede naman talaga mag-usap. Magkapit-bahay tayo . Ang totoo nun magkaibigan tayo . Di ba? May diplomatic ties. Alam nyo, mga kababayan, para lang mawala ang galit nyo sa wag kayong magagalit sa lahi. Sa lahing Chino. Mga inchik, magsasalita pa kayo ng gano'n. Wag po tayong gano'n. Kasi ultimo ang ating pambansang bayani na si Gato Rizal, may lahing Chino. Ano po? Hindi po ba? Kumbaga, tinan nyo naman yung mga mata ninyo. Tinan nyo. Di ba? Yung mga mata ninyo, mga singkit din naman kayo. Kung tayo magkakalahi lang, magkakapit-bahay tayo halos minsan nga kumbatserong Yuel, pagka nagpupunta ako, halimbawa nagpunta ako ng Hong Kong, may kumakausap sa akin na na in Chinese, akala napagkakamalan akong Southern Chinese di ba?
我们说下来tanan yitan. Di. Di ba? Kumbaga, wag tayong magagalit sa lahat. Natural lang naman, kung magkaminsan, ang magkapitbahay nag-aaway. Di ba? Yun lang, tumae lang yung aso ng kapitbahay mo, natapakan mo lang papasok ka sa tarangkahan mo, di ba? Basag ulo na yun Di ba? Susugurin mo na May ganun talaga. Pero magugulat ka, kinabukasan, yung kapitbahay mo, may daladalang adobo. Ay, kapitbahay, may adobo ako niluto dito pakatikman mo at ito'y adobong tuyong-tuyo. Sabaw pa lang ulam na. Adobong tuyong-tuyo, sabaw pa lang ulam na. Ganun talaga. Ang magkakapitbahay, kung magkaminsan, nag-aaway, pero may pagkakataon, nagkakasundo. Pero nasa atin din naman. Mamimili din naman tayo kung ano ang ating gugustuhin. Tayo ba'y nagbababag o kaya nag-aaway? Sapagkat hindi naman po pwede na habang buhay o habang panahon tayo mag-aaway. Kaya tama itong sinabi nitong si Ambassador Jing Kwan Ang sabi po niya, siyang banfa jiya fan ka. Ang sabi po niya, think of ways to resolve our differences. Medyo malaki po yung diferensya ngayon malaki yung sigalot. Malaki yung sigalot. Kasi ang tingin ng maraming mga Pilipino, kasama na po yung ilang mga opisyal ng pamahalaan natin, tayo po ay binubuli ng China. Binubuli tayo ng China. Hinaharas tayo sa West Philippine Sea. At dahil nga po dito, may mga opisyal ng gobyerno na wari bagay, bagamat na mahal niya ang Pilipinas, ay binibigyan niya rin ng katwiran yung kumbaga minsan yung ilang mga pahayag o galaw ng China na ipinagkakamali tuloy ng iba na hindi, traitor ka pala Kinakampihan mo pa yung China kaysa sa Pilipinas Hindi po. Hindi porkit bibigyan mo ng pinakikinggan mo yung kabilang panig, kampi ka na doon sa kabilang panig. Yun na nga nangyari sa bansa natin ngayon sa totoo lang Di ba paring Het? Ganun na nangyari sa atin ngayon. Kapag ka ikaw ay nasa gitna o if you want to be objective, lalo na kung ikaw ay journalist, gumitna ka. Ang tawag sa'yo ay, ano ang tawag sa'yo? Wala kang gulugod. Ba't daw hindi ka, why don't you take a stand? Ayun. Pagka ikaw ay nagbigay ng panig nung kabila, halimbawa Duterte Marcos. Pagka nagsabi ka, tama na may sinabi ni Duterte, sasabihin ng iba, DDS ka pala Pagka naman ikaw ay nagsabing, mukha naman tama yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bangag ka pala pagka naman ikaw ay kakampi nung, halimbawa, kinampihan mo isang posisyon ni BBM, tapos bigla kang nagsabi na, mukha rin naman tama si Duterte. Balimbing ka pala ganun na nangyari sa yun na nangyari sa atin ngayon, mga kababayan. Hindi nila alam, especially sa media, hindi nila alam, ang media ay ganun talaga. Kailangan mong magbigay ng impormasyon sa tao. Minsan, kung meron kang dapat purihin, kahit magkaaway po, pupurihin mo pareho. Kahit magkaaway siya, pareho mo silang tutiligsain, sapagkat yun ang papel ng media. Kaya ang tawag sa amin aso no? Watchdog. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Lakyang, go chap, go hun. 5 minuto na lang, alas 7 na. DCRH number 1 Na naman! Sa Metro Manila.